magti-take two tayo, okay? Ngayon ay October 4, 2023 at ang oras natin ay 7 p.m. Una at higit sa lahat ay nais ko munang itataas, aking pinupuri, dinadakila, nilululhati, pinasasalamatan, dinadakila, sinasamba ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, ang banal na Espiritu Santo at ang inang lupa, maging ang apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ang elemento ng tubig, ang elemento ng hangin at elemento ng lupa, maging ang apat na direksyon ng daigdig, from the north, from the east, from the west, and from the south. Mga kapatid, ang inyong abang lingkod ay hindi po nagsasawa sa pagbibigay sa inyo ng mga impormasyon. Hindi po nagsasawa ang aba ninyong lingkod sa paghahatid sa inyo ng mensahe, sapagkat iyan po ay aking tungkulin sa sanlibutan ito. Sa pagkakataon na ito ay nais kong ibahagi sa inyo ang nangyari ngayon sa General Santos City na may kalakasan ang lindol na gaganap. Ngunit bago pa man nangyari ang mga bagay na yan, ang isang kapatid dyan na si Dan Fernandez ay lagi kaming nag-uusap. Halos madaling araw din ay kami ay nag-uusap. Siya'y nagtataka sapagkat marami siyang binabahagi sa akin ng mga bagay na maging siya ay hindi niya maunawaan itong mga iba't ibang uri ng mga insekto na naglalabasan. Ngunit ang sabi ko sa ating kapatid, hingiin mo ang karunungan mula sa kataas-taasan at ibibigay niya sa iyo. Ngunit ang mga bagay na yan ay may kinalaman sa pagbabago ng kalikasan. Ganun pa man, lubos aking nagpapasalamat sa pinaka-Diyos ng kaliwanagan dahil ang aking mga kababayan ay safe. At dahil sa pangyayari na yan, ako'y nalulugod, ako'y napapaiyak, sapagkat ito yung binahagi ko sa inyo nung nakaraan, na nagulat ang aba ninyong lingkod sapagkat Muslims and Christian ay nag-ipon-ipon at akala ko ay may rally. Nang sila ay tanungin ko, ano ang mayroon? Sila po ay nagtipon-tipon at nanalangin, no? Muslim and Christian. Ang sabi ko sa kanila, ito'y ibabahagi ko lamang sa inyo. Mapalad kayo sapagkat ang isinisigaw nyo ngayon ay ang Diyos ang kailangan sa buhay ninyo at hindi yung mga kayamanan na ipinangapangako ng mga nagpakilala ng mga reyna, mga hari, kung sino pa man silang mga anak ni Pilato. Mga mahal kong mga kababayan na taga General Santos, lalo na doon sa mga kapatiran na yan, siguro naman mas itataas natin ngayon ang pagkakataon na ito, na siya ang ating purihin, lulwalatiin, dadakilain, pupurihin at wala ng iba. Sapagkat sa ginawa ninyo na pagsigaw na ang Diyos ang kailangan namin, malaki ang impact na kayo ay naligtas sa kapahamakan kahit nagkaroon ng lindol ngayon sa General Santos na medyo may kalakasan. Purihin ang nagsugo at hindi ang mga sinugo. Meron akong ibigay na babala sa lahat ng mga viewers sa FB. Kapag may magmensahe sa inyo tungkol sa mga bagay na espiritual, huwag ninyong pagtawanan yan. Huwag ninyong kutsain. Binabalaan ko kayong lahat. Sapagkat mula sa gabing ito sa aking pagwiwika at paghahayag, kung sino man sa inyo, no, na nilalapastan ninyo ang mga lingkod na nagbibigay ng mensahe, ipagpaumanhin ninyo. Ang apat na elemento ng daigdig na ito ang siyang magpaparusa sa inyo. Hindi biro, no, ang gaganap ng espiritual. Dahil maging kami sa hanay ng espiritual, maging kami ay nagkakasagupa ng mga espiritual na nag-i-espiritualan. Ito yung mga nag-i-espiritual na pinapakilala ang mga sarili na sila ang mga Diyos. No? Sa halip na ang purihin, ang itataas, ay ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan na siyang nagmamay-ari sa ating lahat. Sa lahat ng aking mga kababayan dyan sa General Santos, lalo na sa pamumuno ni Sir Dan Fernandez at sa kanyang kasama, binabati ko kayo sapagkat ito yung nagligtas sa inyo. Yung nakaraan na nag-uusap tayo at yung mga panalangin ninyo dahil sa mga pangyayari, no?
Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid. The negative turns to positive. Ano man ang napagdaanan ninyo dahil sa mga taong nangako ng kung ano-ano. Yan ang nagpatibay sa inyo. At kung tungkol, no, sa lindol ang pag-uusapan, NCR, get ready. Nanindig ang balahibo ko. Yan, lumabas ang aking pagkabisaya. Ang inyong abang lingkod ay kailangan bumalik sa lalong madaling panahon sa NCR. Sa Metro Maynila, lalo na sa Pasig. Magsipaghanda kayo. Alam nyo kung bakit? Yung sinasabi ng karamihan na lindol na napakalakas. Hindi kami mga Diyos, ngunit ang mga katulad namin ay binigyan ng karunungan upang magmensahe sa inyong lahat. Kaya nakikiusap ako sa mga mahal na kapatid. Kapag may magmensahe sa inyo, malalaman nyo naman yan kung yan ay mga kapikian, no? Bakit may mga kapikian? Sapagkat meron ding mga gumaganap na sila ay nagwiwika para sila ang titingalain. Sa halip na ang kanilang itataas ay ang Diyos sa lahat ng mga Diyos. Yan ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Kapag maka-encounter kayo ng mga spiritual na ang sarili ang ipinapakilala ay mga Diyos, mag-isip na kayo, no? Pag-isipan ninyong maigi yan para hindi kayo maligaw sa landas. Binabati ko ang buong Jinsan ngayon, no? Ganun pa man, huwag kayong magkumpiyansa. Kaka-vlog ko lang, no? Na kailangan ko ang mga engineers na hindi mukhang pera para yung formula ay ibibigay ng aba ninyong lingkod. Ito'y magiging kapaki-pakinabangan nating lahat. Magkaroon man ng tinatawag na pagdilim, kahit papaano ay meron tayong magagamit na ilaw. Dahil ang katulad ng mga ilaw na ganyan, hindi yan gagana. Mga mahal kong kapatid, hindi po nagsasawa ang aba ninyong lingkod kahit minuto. Kung napansin ninyo aking mga mata, hindi po sumusuko ang aba ninyong lingkod sa pagbibigay ng mensahe sa inyo dahil isa yan sa mga tungkulin ni Lidimin, ang maghatid sa inyo ng mensahe. Wala naman akong hinihingi sa inyo ng kabayaran at hindi ko naman sinabi sa inyo, umanid kayo sa akin at ako ang paniwalaan ninyo. Dahil meron akong kapangyarihan na ganito, kaya kong magganito, kaya kong bumuga ng apoy, kaya kong mag-ano ng hangin. Bagkus, lubos na nagpapasalamat ang aba ninyong lingkod sa karunungan na ipinagkaloob ng kataas-taasan upang ito ay magiging kapaki-pakinabangan natin lahat at higit sa lahat ang pinaka-Diyos. Sa lahat ng mga Diyos ang aking itinataas at aking pinupuri. Purihin ang nagsugo at hindi ang mga sinugo. Mga mahal kong kapatid, ito ay hindi ko sinasamantala ang pagkakataon na ito na ako ay sumasakay sa nangyari ngayon sa Jinsan. Ngunit subalit datapwat, mag-iingat ang bawat isa dahil marami pa ang magaganap. Marami pa ang magaganap. Minsan, ang panalangin ng aba ninyong lingkod, naiiyak na lang. Sapagkat, nakikita, bukod sa system na lahat ng mga bagay na yan ay nakaprogram na pala, nakikita ng aba ninyong lingkod ang mga pwedeng posibleng mangyari. Bagamat yan ay lahat ay nakapropesiya, ang aming handog ay isang pagpapaalala sa bawat isa sa atin. Naiiyak ako sapagkat kapag mangyari na ang matagal ng prediksyon sa NCR, hindi ko alam. Hindi ko alam kung papaano i-imaginein ang mga tao lalo na sa mga taong mapagmataas, sa mga taong walang kababaan ng loob. Ipagpaumanhin ninyo, kaya ako naluluha sapagkat
nakikita kasi ng aba ninyong lingkod at yung sinasabi, no, sa FEMA. Ano yung FEMA? Yan po ay agency po yan ng information mula sa Amerika. Naiiyak ako. Malawakang kagutom. Sa mga iba kong mga minamahal kong kapatid, i-PM ninyo ako sapagkat bukod doon sa formula na ibabahagi ko, mga engineers, wag na kayong magdadalawang isip. Libre po yan. Wala po akong hihingiin sa inyo kahit piso. Formula po yan yung sinasabi ko sa inyo at meron din po akong ibabahagi sa inyo. Magkaroon man ng salot at kagutom, meron isang uri ng pagkain na hindi kayo magbugutom sa loob ng 3 araw. Yan ay hindi ko basta-basta ibinahagi sapagkat ayaw ko mapagsamantalahan ito na mga mapagsamantalang mga negosyante. But this time, it is time to share. It is time to reveal. No? Kaya kailangan ko ang mga may malilinis dyan na mga puso. Dahil ang aba ninyong lingkod, katulad ng sinabi ko nung nakaraan, walang makakapag-release, ngunit subalit datapwat, merong gagawin ang inyong abang lingkod, ngunit ang aba ninyong lingkod ay nabigo sa mga taong kanyang pinagkatiwalaan. Dahil ang mga bagay na ipinagkatiwala ng aba ninyong lingkod, ang iba ay ipinagmamalaki ang kanilang mga sarili, na sila man ay tinuruan ng aba ninyong lingkod, na purihin ang nagsugo sa atin at hindi ang ating mga sarili. Ngunit subalit datapwat, wala pa sa mga kamay ang mga sarili ang itinataas. Kaya gano'n na lamang ang kuy na nakita sa inyong abang lingkod. Hayaan mo na ang mga tao. Ako man ay nasaktan, ako man ay napapaluha. Ngunit wala akong magagawa kung hindi tiisin ang mga bagay-bagay na aking masaksihan. Para doon sa mga mahal kong kapatid, kapag may mag-share sa inyo tungkol sa salita ng Diyos, makinig kayo. Dahil hindi namin yung ginagawa para sa aming mga sarili. No? Hindi namin ginagawa yan. Kung hindi ang maghatid sa inyo ng mga babala. Lahat ng pinili ay pipiliin pa at lahat ng sinala ay sasalain pa. Kaya pakiusap ko sa mga ibang mga kapatiran, huwag kayong umangkin sa inyong mga sarili na ako si ako at ako ay si ako nga. Sa halip, siya nawa, siya na nga ang ating dapat itaas at hindi ang ating mga sarili. Ipagpaumanhin ninyo. Ngunit yan ang katotohanan. At tungkol sa pagiging ina na pinag-uusapan natin, maging sa hanay ng ina ay marami na ring umangkin. Siya ang ina, siya ang ganito, siya ang ganito. Katulad ng mensahe ko sa inyo. Dahil ang tunay na ina ay nagdidisiplina ng kanyang mga anak. Ang tunay na ina ay makikita sa pamamagitan ng kanyang nasasakupan. Ang tunay na ina ay ginagalang. Ang tunay na ina ay kinatatakutan ng mga anak niya at kanyang mga nasasakupan. Paano ka ba naging ina? Takot ka na didisiplinahin mo ang nasasakupan mo dahil mawawalan ka ng miyembro? Mawawalan ka ng bukod sa miyembro ay mawawalan ka ng tagasunod mo o mananiwala sa'yo. Ang tunay na ina ay nagdidisiplina ng anak. Mapalo man niya yan, siya pa rin ang unang nasasaktan. Ngunit kailangan niyang gagawin yan para maituwid niya ang kanyang mga anak. Nasambit ko ito dahil isa din ito sa pinamimensahe sa akin. Hindi lang sa pagiging spiritual wonder boy, hindi lang sa kung ano-ano na yan dyan, kundi pati sa pagiging ina ay marami na rin, ang nag-aangkin. Sila mismo ang nagpakilala sa kanilang mga sarili. Tanungin ko kayo, saan kayo naging ina? Na sarili niyong nasasakupan ay walang mga disiplina. Sarili niyong nasasakupan ay nag-aaway-away. Sarili ninyong nasasakupan ay nagsisiraan. Dahil kung kayo ang tunay na ina,
marunong kayong magdisiplina ng inyong nasasakupan. Meron akong binahagi sa inyo na isang vlog, actually TikTok ito. Dahil marami din ang nagtatanong sa akin, dahil marami nga ang nagpakilala. No? Kaya sana panuorin niyan. Muli, binabati ko ang mga taga-Gensan. Alam ko na hindi kayo pababayaan ng Diyos. Ang aba nyo mang lingkod ay lumaki rin naman ng Gensan. Kaya pinapanalangin ko kayo dyan sa buong Gensan. Purihin ang nagsugo at hindi ang mga sunugo, sapagkat kapatid na Dan Fernandez at sa ibang mga kapatiran dyan, nakita ninyo ang kapangyarihan ng Diyos dahil siya ang sinigaw ninyo. Kayo na mga kababayan kong mga Muslim dyan, kayo na mga kababayan kong mga Christian dyan, nawa pati ang ating mga kapatirang mga lumad, no? Ay magkaisa tayo. Iisa lang ang ating itataas, hindi ang ating mga sarili. Anuman ang mga kapangyarihan at karunungan na ipinagkaloob sa atin, huwag ninyong kalimutan na lahat yan ay may limitasyon. Kaya gamitin na ito natin sa tama upang maihayag ang buong katotohanan. Gamitin natin ito sa tama upang maging kapaki-pakinabangan ng ating kapwa at makakaligtas tayo sa pamamagitan ng tamang karunungan. Katulad ng sinabi ko, kung ako man ay nagalak dahil sa nakita ko, no, sa ating mga kapatiran, mas higit na nagagalak ang Ama na nasa langit. Hindi naman ako nagtayo ng sekta. Wala akong organisasyon. Wala akong foundation. Ang tinuturo ko sa inyo ay yung relasyon natin sa kataas-taasan. The Almighty Creator. Yun ang pinakamahalaga. Kaya, mga kababayan ko, lalo na dyan sa Gensan, yan ay patunay lamang kung paano kumilos ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Muli, binabati ko lahat ng nakikinig at nanonood. Huwag kayong magkamali. Sa araw na ito, sa gabi na ito, binabalaan ko kayong lahat. Kayo na mga lapastangan kayo at kayo na mahilig, no? Na mag-alipusta ng mga taong sinugo ng kataas-taasan. Huwag ninyong pagtawanan ang mga taong nagbibigay sa inyo ng mensahe. Mula sa araw na ito, maramdaman ninyo ang aking salita sa pamamagitan ng pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos. Kayo mismo, mula ulo hanggang talampakan, mula sa kilaliman inyong butot laman, maramdaman ninyo kung paano kayo papaluin ng pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Hindi ako, hindi ng aking mga kasamahan, kundi siya. No? Kaya sa pagkakataon na ito, ipagpaumanhin ninyong lahat. No? Ipagpaumanhin ninyong lahat. Ako na ang nagsasabi sa inyo bilang babala sa inyong lahat. Dahil maraming tao ngayon, no? Na pag makarinig sila ng bahagi ng mensahe, kinukutya, nililibak, pinagtatawanan. Pero, baka hindi nyo mararamdaman, magtataka kayo kung bakit ang buhay ninyo, no, ay walang kapayapaan. Ipagpaumanhin ninyo, ngunit yan ay kailangan kong bigkasin sa inyo. Hindi para kayo ay katakutan namin, no? Kung hindi isang babala yan sa lahat. Marami pang magaganap, marami pa. At lubos ako nagpapasalamat sa lahat ng mga kapatid na tumutulong, nagtutuwid din minsan sa inyong abang lingkod. Maraming salamat sa inyo, no? Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang kanyang pangako, kahit kailan ay walang nagbago. Siya ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, mula noon, ngayon, bukas at magpakailanman. Mabuhay, perlas ng silanganan, mabuhay mula sa sikatan ng araw. Pakiramdaman ninyo lahat ng sinasabi ko sa inyo. Hindi nagsasawa ang aba ninyong lingkod sa pagbibigay ng mensahe sa inyo. Ang aking mga mata, kahit nakakaramdam yan, no? Dahil sa pagtutok ng mga bagay-bagay, ngunit hindi ko yan panghihinayangan
Sapagkat ang buong buhay ng aba ninyong lingkod ay ibinibigay niya. Itinataas niya sa pinakadiyos ng kaliwanagan. Kung bakit ko ito nawiwika ng mga tao, ibinabalaan ko. Huwag kayong magmatigas. Walang sino man ang nakakahigit sa kapangyarihan ng Diyos. Muli, binabalaan ko lahat ng mga taong mapangutya, mga nagtatawa o pinagtatawanan, ang mga nagbibigay ng mensahe. Paumanhin sa inyo. Ano nangyari sa inyong mga buhay? Magulat kayo, bakit sarili inyong pamilya? Yan ay sinasabi ko hindi sa pananakot. Mahal namin kayo, kaya kami nagtitiis ng ganito. Dahil gusto namin kayo ay maabot. Kayo ay mabahagian ng kagandahang loob ng pinakadiyos ng kaliwanagan. Iba-iba man ang ating paniniwala, ngunit iisa lang ang naglikha sa atin. Iisa lang ang Diyos na nagbigay sa atin ng buhay. Maging ang aba ninyong lingkod. Ano ba ang sinasabi ko sa inyo? Maging ang aba ninyong lingkod hanggang sa kahuli-hulihan, ito ay sasalain, pipigain pa nga eh. No? To purify. No? Kaya mayroong paghihiwalay ng tupa at kambing. Itama ninyo ako kung anong mali ko sa aking binigkas sa gabing ito. No? Kaya, nawa ang espiritu ng katotohanan, katwiran, kapatawaran, pag-ibig, at kapayapaan ay sumasa atin. Mahal namin kayo. At para doon sa aking mga mahal na mga kapatiran na tumutupad ng kanilang tungkulin, binabati ko kayo. Alam ko na marami din tayong tiniis, ngunit subalit datapwat. Nawa sa finish line. At ang bawat isa sa atin ay nakamit ang katagumpayan. Higit sa lahat, ang pinakadiyos ng kaliwanagan, ang siyang ating maitataas, mapupuri, madadakila, maluluwalhati. Muli, binabati ko lahat ang mga taga-Jensan. Dayarawon tay sila fukala kaya sinsan ni ilak siki iya shuju yinkang mo kay la sinsan ni ila shi yaraw ko na yarawon do kita isitsa da bo yarawon tay ila kan ha yarawon tay sinsan ni ya shintana kan ha yaragan ta kid furere sinsan day tay yarawon ka yala kan tay sin. Mag-ingat ang mga malapit sa dagat. Merong tidal wave. Siya nga pala, makikimaritis din ang aba ninyong lingkod. Napanood ko kasi yung tungkol sa Palawan. Ano bang nangyari doon kay Hagidorn? Ano ba ang kinamatay nun? Sino ba ang may alam kung anong kinamatay nun? Baka pwedeng pakipiim sa akin. Mahalaga ang informasyon na yan. Kailangan kong malaman. No? So, isang mapagpalang magandang gabi sa inyong lahat.